Ito po yung pinagkukwentuhan ngayon na isang ratsada po ito ng mga litanya ni Liza Soberano. Bakit ngayon lang niya sinasabi ang mga bagay na ito? Yung mga revelasyon niya. Saan siya nanggagaling? Ano na naman ito? At naalala niya itong mga kwentong ito na ginawa daw siyang house dog. 2 taong gulang. Paano ko pagkakatiwalaan ng kwento at pagbabalik tanaw ng 2 taong gulang? Sorry, pero ako mismo, hindi ako naniniwala. Ano ba to? Desperate move? Ito ba'y nagiging desperada na si Liza Soberano dahil epic fail ang kanyang Hollywood dream tungkol sa balitang-balitang matinding hidwaan na magkapatid na Kim Chiu at ang kanyang ate Lakambini, si Lakam. Lumalabas ngayon, binigyan daw po ng pamuhunan itong si Lakam, binigyan ni Kim Chiu. Pero nung tumatakbo na ang negosyo, nalaman niya, bagsak. Sa 10,000 na lang daw yung natira doon sa ibinigay niyang puhunan. Nasaan ang negosyo? Nasaan ang pera? Yun daw ang dahilan kung ba't nag-away ang magkapatid. Parang lumalabas dito kaya nawala ang pera na panggulong sa negosyo. Ipinangkasino ni Lakam. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Mga kapatid, heto na naman po kaming 3. Ano pa bang ibibigay namin sa inyo? Kayo po ang aming boss. Eto na po ang mga kwentong pantanggal ng stress, ng kalungkutan at melankolya. Tama, Rawal Chika? Tama, dahil kayo po ang aming boss, lahat po ay gagawin namin at ikikwento namin sa inyo. Ayan na. Naku, ikaw, sino ang boss mo? Naku naman, Wendell Alvarez aka Barikutot. Siyempre dahil kayo ang boss mo. Gumaya na eh. Take 2. Siyempre dahil kayo ang boss namin, halina kayo magmarites tayo lahat dahil bibigyan namin kayo ng mga showbiz intriga at mga showbiz balita. Siyempre ang mainit namin na opinion. Perfect! Oh, di ba naman? Thank you. Ang galing-galing mo na talaga. Ay, alam mo, Ala pwede ka na. na mag-solo talaga. Kaya mo na mag-solo. Hindi, akala ko sasabihin, ang galing-galing mo na malapit ka ng kunin. Maraming alam yon. Ayan po, mga kachika, syempre pa. Kanino pa ba namin ibibigay ang lahat ng kwentong ito? At saan nyo mapapakinggan at mapapanood? Dito lang po sa inyong programa, aming programa. Ito po ang Showbiz Now! Ayan. Ay, nako. Sa dinami-dami ng mga kwento ngayon na nag-aalpasan, hindi natin alam kung alin na ating uunahin. Oo. Diba? Grabe, oo Mga nga. kwento nakakagimbal. Nakagugulan. Ano pa? At saka, siyempre ang mga kwento na talagang susulpot, tapos mawawala, babalik ulit, susulpot. Di ba? Pabalik-balik. Susulpot. Sosolpot. So, okay, unahin na po muna natin. Talk of the town nito ngayon. Pinag-uusapan siya. Can I come in? Please. Okay, yan na. Ito po yung pinagkukwentuhan ngayon na isang ratsada po ito ng mga litanya ni Liza Soberano. Napakarami po talagang inilabas niya rito, inilantad ng mga revelasyon tungkol sa kanyang pagkabata nung nasa Amerika pa siya. Ano masasabi mo dito? Nung napanood ko to, nagulat ako. Nagulat ako na sa kabila ng kanyang kaganda. Alam mo yung napakagandang mukha. Lalo yung sa bathtub. Oo, Ang ganda-ganda niya doon. mukha na napakalalim at madilim na nakaraan. Ikaw naman, ano ang naramdaman mo? Ay, nung maano ko, parang, nung makita ko kasi, siyempre, sabi nga naman, napakaganda siya. Ako parang hindi ako naniniwala. Dahil sa napakagandang itsura. Ito ba yung lalaitin mo? Ito ba yung, Yung unang bahagi, ang ganda-ganda niya sa bathtub. Yung pangalawa, hindi ko type, nakabuka ka. Ay. Tsaka nag-yosi. Di ba? Liberated talaga ang peg. Tapos yung pangatlo, yun yung closure na tinatawag. Eto po, tilad-tila rin po natin ito, mga kachika. Eto, unang-una, bakit ngayon lang niya sinasabi ang mga bagay na ito? Yung mga revelasyon niya. Saan siya nanggagaling? Ano na naman ito? Baka po ito'y katulad na naman nung una siyang magsalita. Ang sabi niya, siya daw ay parang robot. Nung mag-artista siya, na pinipilit lamang siya ng manager niyang si OG Diaz at ng ABS-CBN na kung ano ang dapat gawin. Wala daw siyang choice, walang freedom. Baka katulad na naman ito, di ba? Hindi mo maiiwasan mag-isip ng gano'n kasi nga dahil sa nangyari noon. Pero ito naman, mag-iisip ka talaga. Bakit ngayon lang? Oo, lahat talaga na magko-comment.
Ano to? Bakit kayo Unang-una, kung ang lahat ng kwento ni Liza Soberano sa kanyang litanyang ito ay totoo, ay nako, nakakaawa talaga siya. Sobrang nakakaawa ang Sobra kwento siyang ito. nakakaawa. Ang tanong na lamang po, bakit kasi ngayon lang niya ito inilantad? Dapat nung pumasok siya sa lokal na aliwan, nung mag-artista siya, inilahad na niya itong kwentong ito. Nakuha pa niya ang simpatya ng publiko. At saka kung nalaman itong na maaga ng tao, mas maiintindihan siya ngayon. Yes, oo. Yung mga pinagsasasabi niya nito lately, dapat naintindihan ito kung ito'y inilantad na niya noong bagong pasok pa lamang siya. Pero ang tanong nga ng marami, kahit ako ang tanong ko, bakit ngayon lang? Why only now? Ano ito? Okay, tilarin natin ha. Nakakaawa naman siya. Dumumi yung aso. Kukunin niya ng tissue. Ang ginawa ng kanyang foster parent, pinadilaan sa kanya yung poop ng aso. Pinakamatindi na yon. At kung iisipin mo, yung mga ganung kwento, parang sa pelikula lang nangyayari, di ba? Yung pagpaparusa na Yung ganon. pagpaparusa ng ganon. Yung hindi siya pinakakain. Isa pa yan. Hindi siya pinakakain at hindi siya pinapasok doon sa bahay. Pinatulog siya Sa labas, sa labas, nasa garahe na walang sapin man lang na matutulugan. Napakalamig sa Amerika. Sinabi diba? mo pa. Okay, ano pa yan? Ay, yung mga pinakain siya ng buong meatballs. Oo, na halos ma-choke na siya. Isipin mo Oo, pinakain siya ng noodles tapos ang laki ng meatballs Oo. Isipin mo parang lahat nakikita ko sa pelikula ko lang nakikita yung ginagano ng mga pinapahirapan ng mga kontrabida. Ito, yung pukpukin daw siya, 2 taong gulang siya. Pinapukpok daw sa kanya yung kanyang nakababatang kapatid. Alam mo, sa akin questionable yan May mga anak ako at marami po tayong nakikitang mga bata. Sa edad na 2 taon, ang alam lamang pong gawin, kumain, matulog, maglaro. Yan lamang po. Paano na pinagkatiwalaan ni Liza Soberano ang kanyang pagbabalik tanaw sa edad na 2? Na naalala niya yung pinapupukpok ng baril, yung ulo ng kapatid niya. At naalala niya itong mga kwentong ito na ginawa daw siyang house dog. 2 taong gulang. Paano ko pagkakatiwalaan ng kwento at pagbabalik tanaw ng 2 taong gulang? Bilib nga ako sa memory niya Napaka-retentive naman niya. Grabe naman yung memory na yun. Diba? Retentive pala siya. Bakit nung bigla siyang umalis sa pag-aartista dito sa Pilipinas, hindi niya na alalang pasalamatan ang ABS-CBN at si OG Diaz na tunay na naging dahilan para kahit paano ang pangarap niya ay maabot niya. Ba't nakalimutan niya yon? Retentive pala siya. Maalalahanin pala siya. Dapat naalala niya yon. Kaya nga sa lahat ng nakapanood nito, yung narrative na ito, parang ibang pahina at ibang Liza Soberano ang makikilala mo dito. Diba? Nakaka-questionable para sa akin tong naratibo na ito. Ang tanong ko, bakit ngayon lang? Ano ba to? Desperate move? Ito ba'y nagiging desperada na si Liza Soberano? Dahil epic fail ang kanyang Hollywood dream. Yun diba? Maiisip mo yun Inilalantad mo ito ngayon dahil lang naganap doon sa sinasabi mong Hollywood dream, di ba? Nakakalungkot. Yan, lahat ng sakripisyo na yan. At saka yung sinabi niya tungkol sa mga magulang niya. Ang tatay daw niya ay isang chemist. Gumagawa ng mga kristal. Pero wala, ang sabi niya, addict daw ang kanyang mga magulang, di ba? Na ang nanay daw niya ay pinaalagaan siya doon sa kanyang lolo't lola na may edad na, matanda na rin. Kaya pinaalagaan nga sila doon sa kanyang foster guardian, yung parent, di ba? Na ang tatay daw niya pinadeport dito sa Pilipinas, di ba? Na nung una daw niyang makita, nagtaka daw siya at may humalik sa kanya. Ito ba yung tatay ko? Parang ganun. Sila magkasama dito, di ba, sa Pilipinas? Napakaano pala ng memory niya, bakit hindi naalala na tatay niya pala yung kasama niya? Di ba? Kasi nga raw, bata pa siya, parang pinauwi na dito, yung tatay niya, pinadeport daw. Ay, bakit naalala niya yung siya ng barel? Ng barel, inutusan siya na, pukpukin mo yung kapatid mo. Pag hindi mo pinuktok, ako ang pupukpok sa'yo. O bakit yan naalala niya pa yun? Nagkokontrahan
yung kanyang mga naratibo dito. Nakakapagtaka na nung palang bata siya, ganyan na siyang pinahirapan. Oo, Kaya ngayon, dala-dala niya yan. Yes. Diba? Oo. Dala-dala niya yan, bit-bit niya yan. Kaya nga yung sinabi natin, kung itong nauna ng pagkakakilala natin sa kanya, maiintindihan natin siya ngayon. Dapat. Oo. Oo. Sana yung mga pinagsasasabi niya ngayon na siya ay may edad na, di ba? Dapat naintindihan siya ng publiko kung ipinaunawa niya sa unang pagsalta pa lang niya sa showbiz na ito ang kanyang napagdaanan sa Amerika. Ang tindi nito. Kaawa-awang bata ito. Sobra. Tama, Ako oo. talaga nagulat. Oh, Nakakalungkot lang na heto pala ang kanyang madilim na nakaraan. Na bit-bit pala niya hanggang ngayon. Kaya yung FUCK, Oo. sobra siya na magsalita. Talagang marami yun sa cake. Yung itinatapon niya, tapos may FUCK siyang sinasabi. Ang daming tao niya na pinangangalan ng salitang ganon. Oo. Ang tindi ng bit-bit niya sa kanyang puso. Sobra. At Sobra. yung revelasyon niya para sa kanya mga magulang, Mm-mm. iba din yun. Oo. Na dapat yun, wala na, di nga natin nalaman lahat yun eh. Dito lang sa kanya rin nanggaling yung mga revelasyon na yun. Sino kaya ang naggawa ng ganitong hakbang para kay Liza Soberano? Sigurado may tao na naman sa likod nito. Kasi kung ito ay galing kay Liza, dapat ay noon pa. Oo. Di ba? Sa sarili niyang bulisyon. Pero nakakapagtaka. Eto, 2 taong gulang. Naaalala ang ipinagawa sa kanya nung kanyang mga magulang ng foster parent niya. Oh, 2 taon. Di ba nakakapagtaka yun? Nakakalungkot naman itong mga nangyaring ito kay Liza Soberano. Hindi ka makapagsalita. Oo. Iniisip ko kasi, ano ba to? Pelikula ba ito na may pinoportray lang ba siya? Para sa, tapos kinuha lang tong isang eksena ito, yun ang pinutol at pinapanood sa atin. Kaya nga iniisip ko kasi yung mga revelasyon at mga pangyayari, parang sa pelikula ko lang nakikita at naririnig. At may dumadalaw daw na parang dito, DSWD, may dumadalaw daw sa bahay nila. Nung una daw, puro pagtatakip ang ginagawa niya dun sa kanyang foster parent. Oo. Tapos nalaman daw, dahil kasi marami raw yata siyang mga... Yung mga bakas, yung mga bakas na mga Oo, ano. oo. Tsaka pumayat daw siya ng gusto, hindi siya pinakakain. Nakakaawa naman si Liza Soberano sa ganda niyang yan. Oo. Sigurado yan, nung bata ito, super ganda. Ay, sinabi mo pa. Katapos, yung ganito palang pinagdaanan, napakadilim. At saka alam mo, pagkaganyan nga, napakaganda yung tsura. Di ba parang ayaw mo namang maanuhan siya ng lamok, di ba? Payan mo siya hanggang ano, kasi napakagandang bata niya. Talagang yung title, Can I Come In, ganyan ang naritibo, talagang papasukin mo talaga. Pag ganyan ang naratibo. Kaawaan mo. Kaawa mo talaga. Halika rito, tuloy. Pero sorry hindi lahat kasi ay naniwala sa kanyang naratibo kung paanong nung umalis siya dito at nangarap ng Hollywood, ganyan din ang sinabi niya, yung mga patungkol sa ABS-CBN at kay OG Diaz na nakalimutan man lang niyang bigyan ng pagpapahalaga. Yan ang question ngayon. 2 taong gulang ka pa lang pala noon. Paano mong nabuo itong mga kwentong ito at paano mo naaalala na 2 taon ka pa lamang? Nakakapagtaka. Sorry, pero ako mismo, hindi ako naniniwala. Ako rin. Naaawa ako. Oo. Kung totoo ito. Oo. Pero hindi ako naniniwala. Ako rin, hindi ako naniniwala. Ikaw? Yun, Sa kwento. ganun din. Kasi iniisip ko nga lagi, ano ba to? Bakit ganito? Saan ba ito nanggagaling? Saan ba ito nanggagaling? Saka bakit ngayon lang? Oo, di ba? Yung bukang bibig nga natin. Kung ito unang-unang Kung nalaman. totoo ito. Oo. At Naku. inilantad na niya ang revelasyon Naiintindihan na natin ito. siya ngayon. Di dapat, minahal ka ng publiko. Mm. Kinaawaan ka. Dahil bibihira ang ganitong kwento. Sobra. Di ba? Napakagaling naman ng scriptwriter nito. Sobra. Oo. Kantahan mo na lang. Baka sakaling maniwala tayo. Hindi ka kantahan ko na lang siya ng Break it to me gently, I never want to say with you. Alam mo, siguro mas Angela Bofill to mas eh. nakakaawa siguro yung lyrics na. Angela Bofill to, pero pag ikaw ang kumanta, nagiging Angela Bopis. Did you think that your smile could hide what's on your mind? No matter how I tried, I just couldn't be so blind. We've been close, but people grow, and they sometimes grow apart. There's just one thing I ask you. If you had to change your heart. Ayun na. Bring it to me gently, if you had to.
then tell me lies. Break it to me gently, at least leave me with At least me with my pride. Try to spur my feelings, if the feelings have to die. Break it to me gently, if you have to say goodbye. Diyos ko. Ang sabi ko na Angela Bopis ka eh. Nakakaloka. Okay, sa pangalawa natin paksa, si Wendell Alvarez ang mag-angkin Ay, ikaw ng naman. show na ito. Nung nakaraan ikaw eh. Di ba? Yung tungkol sa mga retoke. Sa pagkakataon pong ito, si Wendell Alvarez po ang bida sa ating programa. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa balitang-balitang matinding hidwaan na magkapatid na Kim Chiu at ang kanyang ate Lakambini, si Lakam. Ayan, lumalabas na talaga. Nung una, puro espekulasyon. Oo. Meron sigurong away ito. Nadamay pa nga, baka daw mamaya. Ang dahilan nito si Paolo Oo, Avellino. hindi pala. Baka raw hindi kampi si Lakam. Hindi pala. Ang lumalabas ngayon, binigyan daw po ng pamuhunan itong si Lakam. Binigyan ni Kim Chiu. Pero nung tumatakbo na ang negosyo, nalaman niya, Wala. bagsak. Oo. Sa 10,000 na lang daw yung natira doon sa ibinigay niyang puhunan. Nasaan ang negosyo? Nasaan ang pera? Yun daw ang dahilan kung ba't nag-away ang magkapatid. Pera. Oo. Nasaan daw ba? At saka ito na nga, nung una ko yung nga nabasa yun at nalaman, sabi ko, ito na. Ito na ang simula. At wakas. Oo. Dahil ito na ang simula at ito na ang pagwawakas. Ay. Oo. Sige, ikaw ang magkwento. O kasi 'di ba, alam naman natin si Kim Chiu, 'di ba, kayod. Nakikita natin, Kayod 'di ba, Marino. kayod Marino Ay, siya. oo. Talagang lahat ginagawa niya. Nakita mo na nung nanalo siya nga sa PBB, halos lumipad na nga siya. Wala nang Diba? pahinga yung bata. Oo. Shooting, taping, mga shows, talaga lahat ay ginagawa niya para iahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Alam naman natin ang pinanggalingan niyang pamilya. Nagkaroon ng problemang, di ba, sa pananalapi. O, inahon niya yon. Tapos binigyan niya ng tulong ang kanyang mga kapatid. Ganon Oo, siya. talagang, Ano ano? naganap? Naku, siyempre siyempre, ito lumalabas na rin talaga yung mga kwentong ito. Di siyempre, dudugtungan na lang natin yung mga kwento okay. na yun. Di siyempre, una-una, iisipin ng tao na ang dahilan nito sa pag-away ng mga kapatid, walang iba kundi pera. Pera. Di siyempre, nasaan napunta ang pera? Yung kagad ang tanong ng mga marites Ba't natin nalugi ang negosyo? bakit nalugi ang negosyo? Ano bang ginawa ng kapatid? Saan niya ba dinala yung pera? Talaga bang inano niya ba sa negosyo? Pinuhunan niya ba ng uso? O baka kunti-kunti lang yung puhunan ang nilagay niya? Saan napunta pera? Di siyempre marami ang nagtatanong kung saan napunta ang pera. Siyempre marami naman nakakilala talaga kay Lakam. Nakala nga ng nakakilala sa kanya, nakakita, akala nila kasi si Kim Chiu kasi maliit din siya at saka yung singkit. Magkamukha. Oo, magkamukha. Singkit kasi yung mata niya rin. Sabi nga nila nung una makita, ay, si Kim Chiu ata yan. Teka, saan nyo ba may dalang-dalang- nakikita si Lakam? Ay, di siyempre nakikita nila kung saan pa. Siyempre Hindi marami kayo, tao. magpakadiretso tayo. Siyempre nakikita, hindi ako magbanggit, nakikita nila sa loob ng kasino. Okay. Kung hindi ako magbabanggit kung saan kasino yun, di ba? Diyos ko! Ayaw pang banggitin, doon ka nga lagi. Oh. Hindi, siyempre marami nakikita, di ba, sasabihin. Nung una nga, nang kiniwento nila siya, hoy, nakita mo ba si Kim Chiu? Bakit? Nandito si Kim Chiu, naglalaro. Hindi naman marunong ka ko yung maglaro. Alam mo naman, wala nga pahinga yan sa proyekto sa ABS-CBN. Talagang mula umaga. Wala na siyang panahon. Oo, makikita Wala mo na siya ng siyang ganun. oras at hindi siya yun. Oo. Yun, doon ko nalaman pala na yung kapatid pala. So nagkakasino si Lakam. Malakas ba siyang tumaya? Ay, siyempre, pagka kung nakikita mo talaga ang taya niya kuminsan kasi alam mo naman yung tayaan doon. Parang nanalo ka ng malaki, kailangan tumaya ka ng malaki din. Kasi kung maliit yung taya mo, Maliit lang din ang taya panalo. mo. Oo. Kasi kung minsan, pag matatalo ka na, magtataya ka ng malaki para habulin mo yung talo Yung natalo mo. Ay, yun ang problema doon. Anong oras siyang naglalaro? Makikita mo sa kuminsan gabi na siyang dumarating. Inaabot na. Dami naabot ng umaga. Nandun pa siya. Tapos, kasi Maya-maya paikot-ikot siya eh. Kung saan siya naglalaro, paikot-ikot siya. Siguro kung saan yung mga nagbibigay ng mga machine, siguro paikot-ikot siya ng gano'n. Siyempre, nahanap yun yung swerte. Siyempre, gano'n naman manglalaro, di ba? Hahanapin mo yung swerte. Ay, ano pupunta niya? Puro malas. Yung swerte.
Ano? Yun. So ngayon, parang lumalabas dito, kaya nawala ang pera na panggulong sa negosyo, ipinangkasino ni Lakam. Yun ang Ganon. idinudugtong sa kwento. Actually, yun lahat, nagganyan, oo. Oo. Kasi marami nakakakita sa kanya eh. Oo. Diba? Nung nagsasabi talaga ng ganun na siyempre pag sinabi, ay, nako, ito na yung kwento talaga na nandito na. Nung yun. lumabas. No, Nakakaawa nung naman lumabas. si Kim, ano, kung sino pa yung bata, parang sa kanya pa naiatang ang lahat ng problema ng pamilya. Nagkaroon ng problema sila, monetaryo, dun sa ina. Oo. Sumalangit nawa, pero talaga pong si Kim po talaga nag-ahon sa kanyang pamilya. Nakakaawa yung bata. Binigyan din niya ng pagkakataon ng kapatid na magnegosyo, pero nauwi sa wala. Nawala ang pera. Natural, magagalit yung bata. Oo. Oo. Pinaghirapan niya yun. Hindi naman niya pinupulot lang ang pera. At saka dapat sila dapat naging wise siya kung pumunta sa casino, di ba? Hindi- Paano ba magiging wise? Katulad yan, siyempre may kaibigan tayo kung minsan, magdadala yan ng 200,000, pero may oras yung laro niya. Maglalaro yan mula alas 7 o hanggang alas 11 ng gabi. Alas 7 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. 4 hours. Oo, 4 hours lang yun. Yan, matalong manalo dyan, Uuwi talagang na. uuwi na siya. Ayaw niya ng, ayaw niya ng, Mag-extend. ibig sabihin na Mag-abol. mag-extend o mag-abol. Siyempre, sabi niya, ang casino nandyan lang yan. Hindi naman umaalis yan. Yung pera natin nauubos. Totoo yun. Oo, Ay, maganda yan. Kaya sabi niya, kailangan, May disiplina. may disiplina tayo. Sabi niya, kailangan ganitong oras, babalik naman tayo kinabukasan. At hindi naman lahat ng araw ay malas ka. May pagkakataon din kung minsan na araw mo, ay swerte mo yung araw na ito. So, ibig sabihin, sila Kam nagpupunta ng gabi, inaabot, Oo, inaumagaan pa. inaabot. Oo. Oo. Tapos ando na naman ulit. Siguro na hinahabol siguro kasi yung kasi mahirap yung habulin yung talo eh. Di ba na-hospital sila Kam? Oo, Oo, di ba? na-hospital. Yun yung Nakikita ko nalungkot yung si post ni Kim. Kim. Oo. Nanginginig Nangingi ng dasal. dasal. Correct. Oo. Baka dahil puyat, ano? Siguro. Siyempre, alam mo naman, siyempre, sabi naman ng mga doktor, huwag masyadong magpuyat. Kailang matulog tayo ng tama. 8 oras sa isang araw, di ba? O hindi man 8 oras, bibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na magpahinga ka. Ah, Di ba? Totoo. So, ibig sabihin, tama yung hula ng marami na kaya nawala ang perang pang negosyo, ipinangkasino Oo. ng ate niya. No? Eh, siyempre, abang ko na, 10,000 na lang ang natira. At saka ito, di ba, naapekto na rin si Kim kasi hindi siya pumapasok kasi inaayos niya yung mga problema ng problema. ng Oo. Pati yung pamilya. kondo niya sa Cebu, pinarerentahan na lang para siguro yung bayad, Sayang din naman mapakinabangan. kasi. Diba? Dagdag din yun. Oo. Nakakaawa naman. At saka yung ganyan, sa dami-dami ng mga tao naglalaro sa mga kasino, imposibleng mailihim yan eh. Ay, oo, Diba? naman. Lalo na bang mga public na ganyan, maraming tao. Mm. Hindi mo Ay, alam kung sino yung hindi. katabi mo, Totoo yan. yung nakakakita sa'yo. Oo, Oo. totoo yan. Ba't nung pumupunta tayo doon, pag iniimbita tayo ng kaibigan natin, hindi naman natin nakikita sila Kam. Ay, nasa labas ka lang kasi. Oh, bakit saan ba? Ay, siyempre nandun sila sa VIP. Malakihan Oo, to. kahit hindi makikita. So, hindi talaga ano siya. Oo. Siyempre, di ba may high lane, may signature, mga ganyan, yung mga may VIP. Saan ka ba mga ganyan. nagjo-jogging doon? Sa labas o sa loob? All around. All around. Na panglinis. So special jogging ka doon. Oo. Diba? So pagka doon sa high roller, ganon. Mga ganyan. Kailan pagka nasa high limit ka o sa signature ka o pagka nasa Okada ka, ang tawag nila doon basta may tawag sila doon eh. Exclusive kasi yan doon eh. Hindi pwede Malakihan. At saka hindi ka pwede makapasok kung yung card mo maliit. Ay, Oo, may kasi- card pala yan. May card yan, oo. Kailangan kung... Ang credit limit ng mo, eto, Hindi yun. Kargado dapat. kargado. Oo, Ay, at hindi, kailangan yung card mo kung diamond ka. Oo, kung oo. mga ano ka lang, kung maliit ka lang, katulad yan sa mga COD yan, sa mga Okada yan, kung maliit na yung card mo, pag hindi ka signature, hindi ka makapasok dun sa exclusive nila na signature Limitado room. lang. Oo. Kaya kailangan dun. Nakakalungkot naman, kung nauwi lang sa ganito, yung pinaghirapang Oo. pera ni Kim. Kawawa nga si Oo. Kim dito. Hindi mo eh. ba minsan man naisip na nilapitan Ay, hindi. sila Kam? Hindi. Bakit? Ayaw ko kasi hindi ko niya kilala. Siyempre kamukha sa ni Kim, di ba? Ganun. Siyempre, ba't ko naman sa palalapitan? Una-una, hindi naman kami close ni Kim, di ba? Oo. Mahirap nga namang manghimasok. Oo. Baka supplying ka pa. Kaya nga Diba? eh. O at saka sabihin na,
Ako, Pakialam mo, hindi alam mo mo, hindi pera mo to. pera to. At saka di ba? lahat naman halos nagpupunta pag gusto niya good vibes kasi bawal lang ang Yes! di ba? Oo, mayroon ka doon. Good vibes lang dapat. Ay, mayroon nga doon nga ibang player na pag makita mo siya, wag mo siyang kalabitin o wag mo siyang anihin. Uy, teka, Basta may tumango itatanong ka ako lang, sa'yo. ganun. Totoo ba na kapag nagsusugal, bawal jumingle yung kasama? Ay, mayroon ganun. Huwag ka umalis sa tabi, lalo na pag siniswerte siya. Huwag ka umalis dyan sa tabi niya. Bawal daw jumingle? Bawal, oo. I-jingle mo raw yung swerte. Oo, kasi... May kanya-kanya talagang Oo. paniniwala. Ay, meron nga lahat iba sila. nga. Ngayon, pagkamalas naman, sasabihin niya na, pumunta ka nga muna doon sa CR, magugas ka ng kamay mo. Ah, Ganon. may mga pamahiin. May pamahiin talaga. Kasi- Sinong Sobrang- kasama nila, Cam, pag nagpupunta sa casino? Eh, nakikita ko nun, siya lang eh. Siya lang naman eh. May dala niya yung bag niya, ganun lang. Tapos, diretso lang yan. Opo, wala naman, hindi naman siya namamansin, wala naman may bumabati sa kanya. Yung ganun, diretso. Babatiin lang siya ng mga, Nakakilala sa kanya. mga nagtatrabaho. Hindi, mga nagtatrabaho doon sa casino. Oh, ma'am, ganun. Kasi Oh, ma'am, kilala na eh. Anong gusto mo, ma'am? Ganun. Mm. Kasi mayroon kasi iba na mga naglalaro. Kailangan nakakonsentrate sila eh. Oo. Ayaw nila is Hindi ka ba maistorbo. nag-jogging kay Lakam? Hindi nga, parang gusto ko nga sana eh. kaso lang walang may nagano eh. Wala nang pakilala sa Walang may Ay, iyo. nako. nagpigilala. Tayo ay tumatawa, pero mga kachika, kami po'y nalulungkot. Kasi alam po namin kung paanong pinaghihirapan ni Kim Chiu ang lahat ng perang tinatanggap niya. Grabe po ang paghihirap ng batang ito. Isinisingkaw na niya ang kanyang sariling parang kalabaw Totoo. para kumita lang, pero sa ganito pa nauuwi, di ba? Sana maging maayos ang Oo. relasyon nila magkapatid at mangako ang nagkamali. Oo. Ah. Yun lang naman. Huwag nang ulitin Oo. pa. Tama. Para, oo nga. ika nga, yung pagpapatawad, given na yon. Yeah. Pero yung trust at saka yung respeto, kailangan po natin pagtrabahuhan yan. Tama. Ganon yon. Okay? Alam mo, naalaala ko tuloy din yung di ba? Alin? Sino? Yung kwento na isang artista, di ba? Yung pag-gising niya, wala na yung laman ng passbook niya, di ba? Di ba? Sino? Sino? Diba? Yung yun din yung nangyari. Wag mo nang anuhin yan. Alam mo, ikaw, tatanungin na naman ako. Oo, tatanungin Ni Tito ka naman. Manny Garcia at ni Teka, Tita Norsky. Tita S. Ni Tita S ng anong Tita Lalo, S? lalo si Wating-Wating. Tita Tanawa ko Ace sa'yo. ng Pet Market, si Wating-Wating. Sino naman ibinulong nanay ni Wendell? Patapos na eh. Ako, Tito Manny, i-erase mo na yan. Huwag ka na magtanong. Lagi na lang ako nilalagay nito sa alanganin. Sino yun? Oh, di ba? At saka yun, nung magising siya, isang araw, nawala na yung pera niya, hindi niya kagagawan yun. Oo, tama. Hindi siyang may kasalanan. Hindi, Ayan. oo. Dami na nag-type. Sino ba yan? Dami na nagta-type. Napakalaking artista po, napakalaking pangalan ng artista. Hindi po niya kasalanan yun. May gumawa sa kanya ng ganon. Parang ganito din kay Kim. Oo. Di ba? Okay, kantahan mo na yung magkapatid. Kakantahan ko na lang siya ng Money, money, money. It's always Alam my mo? song. Aba yan, di ba? Yes. Yun na lang ba namang unang linya na yon? Hindi pa rin kamang-kama yung tono. Ano ba? Oh. Money, money, money must be funny and the rich man world. Wow. Money, 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 always sunny and the rich man world. For the rich man world. Kuha niya yung, aha, Ayaw ahalang. money, 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 Pacquiao. must be funny. Money. Money. Oh, di ba? Money. Ay, nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ay, nako, eto na ang ating blind item for today's video na talaga nga naman. Mundo mo rin to. Oh, Diyos ko, talaga hindi lalalayo ang ating mga kwentuhan sa ating mga pangsarili. Nako, eto siya. Babae ang bibida rito, isang mahusay na actress. Wow. Hoy. Na ito, nagsisisi na, dumating na sa puntong nagsisisi na sa mga ginawa niya sa kanyang sarili. Bakit? Kasi naman, imbis na umani ng kagandahan, mga papuri, Ng tagumpay. ng tagumpay ang kanyang ginawa sa kanyang katawan, ay, naku, Binabash. puntahan ngayon naman, ano ba yan? Ang tsaka, sana hindi na kasi ginalaw. Bakit kasi wala ka kunti-kunti? Ah, nagparitoke. Yes!
Yes, nagparito. Kaya ang babaitang ito. Kaya naman, nagsisisi siya. Ito na, nagsisisi na siya sa mga naririnig niya, mga nakakakita sa kanya. Ang sakit nga naman. Ito na, double jeopardy pa kasi yung ginastos niya. Malaki. Sobra. Ay. Yung pangit na yung naririnig mo, yung pakiramdam mo pa na Wala ka nagsisisi pang ka. pakinabang. Oo. Ano na? Ano nang pakiramdam mo na nang gumastos ka na ng malaki, pangit pang naririnig mo na akala mo ay magiging maganda sa mata niyang lahat. Diyos ko, hindi. Sising-sisi ang babaeng ito. Kaya naku, I'm sure naapektuhan na rin ang pagtanggap niya ng mga proyekto at ibinibigay sa kanya kasi Nagbago eh. Nagbago. Paano ang pinoportray? Mabait ka dapat dito. Eh, Diyos ko, pa nakita mo siya. Suplada ang itsura na. Hindi na. Mamimili na. Namimili na ngayon. Hindi na pwedeng daanin sa makeup kasi talagang malala na. Ipapaulit kaya? Eto na nga ang bulong-bulungan, nagbabalak. Malaki na naman ang gagastusin niya. Kailangan, naglabas na rin lang siya, dire-diretsuhin niya na kaysa naman walang papasok sa kanya dahil sa hindi nga kagandahan ng nangyari, ang resulta ng kanyang pinagawa. Ano ba kasi nakita mo sa pinagawa sa babae? Naku, di siya. Tatanong ko muna kay Romel kung siya ba nagsisisi din, di ba? Walang pagsisisi. Walang pagsisisi. Nakakapaglaro pa ako ng ilong, tenga. Gano'n. Samantala Pero siya hindi na. Naku, hindi na. Hindi mo na siya mabibirong ilong, teng. Hindi, ilong, sasapakin ka Hindi, nito. pero baka naman na sinasabi mo na maldita na siya ngayon o pag tumingin. Tumapang kasi. Baka bawal kasi siya ngumiti. Di ba mayroon actor na pagbago. Pagbago, di ba mayroon actor Mga na botox nagpagawa? naman yan. Oo, at saka Oo. hindi. Pagbago kasing ang ilong, ilong Garcia. Oo. Hindi bawal kung multi na, walang Hindi gano'n. ba yung mga nagpapakipot ng labi? Oo. Yung Dapat, nagpapalaki? hindi ko muna pwedeng tumawa ng Paano malalaki. tumawa yung walang operasyon ng labi? Ay, di wala operasyon. Yung inoperahan. Sobra ka naman. Di ba ganun? Paano matching yung walang operang ilong? Naku, Diyos ko, grabe. Talagang Ay, gano'n. na-operahan na. Ganun na, walang sound. Gumaganon lang daw. Oo, gumaganon. Walang sound. Paano yung na? Parang di naman. Nakakalungkot para sa isang Oo, actress na diba? ito nangyari sa kanya. O, Experience bigyan mo na talaga. kami ng clue. Diyos ko naman. May clue pa ba ito? Magkapatid sila, di ba? Minahal ko ba siya bilang yaya? Ay, sobra. Minahal nating lahat. Ikaw, ano ang clue mo? Ang clue ko dyan, ako, sikat na sikat ang apelyedo niya. May-ari ito ng network. Pero napunta sa kabila. Napunta sa kabila, oo. Oo. Grabe. Napanood ko ba ito sa The Red Sun? Ay. Oo, no. Diyos ko, pinuri-puri natin ito. Oo, In ang fairness galing-galing. naman Ang talaga. galing niyo. Parang gagandahan ako sa kanya noon. At saka itong artista lang ang bilis ng pagkilala sa kahusayan Kahusayan sa pag-arte. Totoo yan. Naku, bigay na po. Ano pa ba? May mga hinihintay pa ba tayong clue para lang masapul natin? Oo. Huwag po sa ilong ha. Para masapul natin kung sino ang female personality na ito. Bigay na po. Wala na sigurong mauupo ngayon sa row 4. Nakatabi ang mabahong basuran at walang. Electric fan. In English? Air collator. Ano ba yan? Rome air collator. Anong room air collector? Rome air circulator. Naguluhan na. Ay nako, mga kachika. Sobra-sobra kaya naman. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Maraming salamat po. Siyempre, wala kayo dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng Insistent. At ang sinasabi ko sa inyo, please, don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ayan. Ay nako mga kachika, meron tayong inopinyonan na nakakalungkot. Yung isa'y nakakalungkot pa rin at nakapanghihinayang. Pero naghalakha naman tayo sa bandang dulo. Ganyan po ang buhay. Kung may lungkot, may saya. Kayo po ang aming inspirasyon. Kaya naman, maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa susunod na sultada ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now na! Reggaeton me gently. Bring it to. Puyok ba?